budol daw ang ginawa ni Ben Jokno sa mga senador dahil sa Maharlika Investment Fund. Ayan mga kutsero, pag-usapan ulit natin to kasi sinasakyan ng sobra-sobra ng ibang mga senador tulad ni Coco Pimentel at nagulat ako pati si Win Gatchalian kasama dyan sa sa drama na yan. Pero ang pag-uusapan natin mga kutsero, itong si Risa Hontivirus. As usual. Siya pa rin mga kutsero kasi siya yung siya yung pinaka-maingay pero alam mong propaganda, fake news. Pag-usapan natin yan ngayon. Ito kasi mga kutsero, meron siyang komento kay Benjamin Jokno na alam naman natin mga kutsero ay ang Finance Secretary ng Administrasyong Marcos. So ito po yung sinabi niya. Budol si Ben! Hontiveros slams Jokno for misleading Senate on Maharlika Fund. Binudol daw ang Senado, mga kutsero. Opposition Senator Risa Hontiveros has accused Department of Finance Secretary Benjamin Jokno of misleading the Senate when he said that Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines are financially capable of providing capital for the MIF. Sabi to ni Hontiveros, napakasinungaling mo, Jokno! Akala ko ba may pera sila? Ganun. Hontiveros made a statement on Wednesday, October 18, as Malacanang ordered the suspension of the implementation of the MIF. Napag-usap, may video tayo dito na in-upload kanina. Panoorin nyo na lang yun para ma-update kayo dun sa kwento na yun. Okay, kasi naglabas na kasi ng 75 billion pesos ang Land Bank of the Philippines at ang DBP. Yun. Ito kayong sinabi ng Hontiveros, mga kutsero. Nakakatawa to si Hontiveros minsan feeling mo parang mas mahusay pa siya dun sa experyensyadong finance expert. Yung mga tipong humahawak ng isang buong ahensya tulad ng Department of Finance, tulad ng Bangko Sentral dati. Mas mahusay pa raw siya. Okay. At ang sinabi ni Hontiveros, ayan. It is now clear that Finance Secretary Benjamin Jokno misled. Naku, napakabigat na akusasyon nito. Niloko, misled the Senate when he said that the Land Bank and the DBP had excess funds which were idle and could be used for the MIF. Yun. At best, ito yung nakakatawa sa lahat Sinabi niya. At best, kung isipin daw natin na wala namang motibong manloko, wala naman daw kasing kakayanan. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kutsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin naman si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. He simply did not have the competence to understand the repercussions of messing with the finances of Land Bank and DBP. Dati pa naman siyang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Ikaw alam mo? Senadora, alam mo? Ma-explain mo ba ang repercussions of quote-unquote repercussions of messing with the finances ng Land Bank at DBP? Baka mautal-utal ka. Kindly summarize your answer. Makapagsalita to si Risa Hontiveros, akala mo siya eksperto no? Akala mo siya yung merong experience na napakatagal dyan sa finance, di ba?
PhilHealth nga, di nyo naayos eh. Di ba meron pa ka 15 billion na nawala nung tawag dito, nung kasama ka sa board ng PhilHealth? Yan, pilingera. As it turns out, the Bangko Central's position is that DBP and Land Bank will need to be recapitalized. Saan kukunin yan? Di uutangin. Tanong mo, sagot mo rin. Paano ka nakasigurong uutangin? I hope that the suspension of the rollout of the Maharlika Fund investment means that the President is starting to heed our warnings. Indeed, many provisions of the MIF Act require further study. Wala, mali siya doon. Kasi fake news pala yung suspension, hindi pala totoo yun. Fake news siya. Ang totoong kwento pala ay inaayos lang yung organizational structure. Inaayos yung organizational design. Walang problema sa batas, walang problema sa IRR. Inaayos lang yung organisasyon. Mali ka doon, spaghetti yon. Anyway, maraming sinabi. Ano ba talaga ang tunay na kwento dito? Anong tunay na kwento? Kasi merong sinasabing dito ni Risa Ontiveros na kasalanan daw ng Maharlika Investment Fund kaya daw babagsak ang banking industry ng Pilipinas. Tulad ng Land Bank. Hindi naman banking industry. Kaya daw babagsak ang Land Bank at ang DBP. Ano ba yung recapitalization? Ito ho yun. Simple lang, no? Hindi ako eksperto, pero ito yung sinasabi ng mga eksperto tungkol dyan. Ito ho yung recapitalization. Essentially, ayan po ay proseso. It is the process of restructuring a company's debt and equity mixture, often to stabilize a company's capital structure. The process mainly involves the exchange of one form of financing for another, such as removing preferred shares from a company's capital structure and replacing them with bonds. So mga kotsero, simple lang po yan. Ang recapitalization po, mga kotsero, ay ang pagpapalit o pag-aayos ng pagsasaayos ng assets at mga utang ng isang kumpanya. So, kasi pag mas mataas ang liabilities mo, mas marami kang binabayarang utang, syempre mas mabigat nga naman yun sa kumpanya. So, ang gagawin mo para maayos mo yan is magbabawas ka ng utang. Para magbawas ka ng utang, ito yung proseso na yun, yung recapitalization. Ito po yung sinasabi ni Risa Ontiveros na recapitalization. But apparently, iba naman pala yung totoong gagawin. Iba po yung totoong gagawin ng DBP at Land Bank. Well, it's part of the recapitalization, pero sila po ay humihingi ng regulatory relief. Regulatory relief po, mga kotsero. Ano po ibig sabihin yan? Simpleng-simple lang din ho yan. Ibig sabihin, sila po ay humihingi ng exemption sa batas. Yun lang ho yun. Wala ko silang problema sa pera. Wala ko silang problema. Mali ho yung sinasabi ni Risa Ontiveros na nahirapan ang Land Bank at ang DBP at kailangan na mag-recapitalize. Dahil masyado maraming utang, kailangan bawasan, magbabawas ngayon ng assets ang Land Bank. At nakadagdag pa sa pagpapabigat na yan ay yung pagbibigay nila ng 75 billion sa pondo ng Maharlika Fund. Yung kasi yung gusto nilang palabasin na naging pabigat si Maharlika Fund dito sa dalawang bangko na to. Pero mga kotsero, baliktad po ang katotohanan. As usual, kapag nanggaling sa mga kakamping, pag nanggaling sa mga dilaw, pag nanggaling sa mga miyembro ng CPP, slanted or outright fake news. Bakit? Ito po kasi ang hiningi ng Land Bank at DBP. Sila po ay humingi ng regulatory relief. Ano po yun? Simple lang po yun. Tulad ng nabanggit ko kanina, yun po ay ang hihingi ng exemption sa batas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit po? Ayun, basahin natin ngayon yung balita neto ni Krappler. Siyempre, pag bias, umpisa natin yung bias news. Diba? Kaya umpisa natin si Krappler. Sabi, the country's two major state banks, Land Bank and DBP, are left weakened. Nang hina daw.
Humina daw ang bangko sa DBP at Land Bank. Ito yung propaganda nila na gusto nyong marinig. Bakit? Bakit daw humina? After the Maharlika Investment Corporation took 75 billion of their capital to set up the controversial sovereign fund. Ito po yung gusto nilang isipin natin lahat. Na hindi naging mabuti para sa Land Bank at sa DBP yung kanilang pagpopondo sa Maharlika Investment Corporation. Bakit? Dahil humingi nga daw sila ng regulatory relief. Ayan, puntahan natin ito. What is regulatory relief? Land Bank and DBP are requesting for flexibility from BSP's capital adequacy ratio. This refers to the level of capital that banks normally keep on hand to meet the obligations and debts that they have. It also serves as protection from bank runs or for instances where depositors withdraw too much money at once. Okay? Essentially, mga kutsero, kaya raw humihingi ang DBP at ang Land Bank ng regulatory relief or exemption sa batas. Kasi, mga kutsero, sila raw ay kailangan daw nilang ayusin ang kanilang capital adequacy ratio. Ayan na naman. Mahirap na namang terminolohiya yan. Kaya ni-research ko ng konti yan para maintindihan natin ang bahagya. Ito yan. Capital adequacy ratio. Ano yan? Essentially, mga kutsero, kung sisimplehan natin, mamaya, basahin muna natin ito, tapos sisimplehan natin. The capital adequacy ratio, also known as capital to risk-weighted assets ratio, measures a bank's financial strength by using its capital and assets. It is used to protect depositors and promote the stability and efficiency of financial systems around the world. Ano po yan? Essentially, mga ganito yan, mga kutsero. Pondo. Meron po dapat ang bawat bangko ay merong kapital. May pera. Tier 1, dalawang tier 2 yan Tier 1 at Tier 2. Isang, yung Tier 1 yun yung parang liquid. Yun yung parang cash. So, Tier 1, Tier 2. Tapos dapat daw, yung halaga ng perang hawak ng bangko ay sapat para sa mga aktibidad na ginagawa sa bangko. Yung pagpapautang, yung pag nagwi-withdraw tayo ng pera sa bangko, etc. etc. Dapat, kung magkano yung halaga ng aktibidad na meron dyan sa bangko na yan, ay may kaakibat na capital adequacy. Yon. May kaakibat na kapital. So mga kutsero, ano po ang problema? Kasi nga daw, dahil daw, according to Krappler, sabi po kasi ni Krappler, dahil nga daw naglabas ng 75 million ang DBP at Land Bank, ay nabawasan po sila ng 25 billion at 50 billion respectively sa kanilang kapital. Kaya ngayon, nahihirapan daw sila na pondohan lahat ng transaksyon na meron sa kanilang bangko. Ang tanong, totoo ba yun? Wala na pindot. Ang tanong, totoo ba yun? Ang sabi, for big banks like Land Bank and DBP, the central bank requires them to have a capital adequacy ratio of 10%. Ibig sabihin, yung pera o yung assets na meron ng isang bangko, dapat 10% siya ng total ng capital divided by yung risk-weighted yung risk-weighted assets. Ano po yung risk-weighted assets? Ito yung mga receivables. Yung nasa labas na pera. Yung hindi mo hawak. Yan. Yun po yung risk-weighted assets. So, dapat daw yung pera mo na hawak, pag dinivide mo yun sa perang makukuha mo, dahil bangko ka pinaloan mo o whatever, or ininvest mo sa mga kung saan-saan, dapat daw hindi bababa sa 10% yung kapag pinagbangga mo yung dalawang numero na yun. Hindi raw yun dapat bababa sa 10%.
yung capital adequacy ratio. Yan po ang sinasabi ng DB ng Bangko Sentral. Hindi raw pwede na mawalan sila ng pera na bababa sa 10%. Kailangan 10% meron dyan. Ayun. So ngayon, ang sinasabi ni Krappler, nagka-problema daw ngayon si Land Bank at si DBP. The challenge comes after Land Bank and DBP had 50 billion and 25 billion respectively of their capital taken away from them to fund the Maharlika Investment Corporation. With billions in capital suddenly gone, that balance is now radically tilted. Ayun. Ano na raw? Hindi na raw pantay yung balanse ng kanilang pondo, ng kanilang kapital. The state banks have to quickly start building up their own capital again to regain balance or else they'll violate the BSP requirement. Ayun nga kasi mga kotsero, kapag bumaba po sila sa 10%, mapepenaltihan po sila ng Bangko Sentral. Yun po ngayon ang hinihingi nila sa Bangko Sentral. Huwag muna silang i-penalty kapag sila ay bumaba sa kanilang 10%. Yan. Meron pang pananakot dito, ang sabi. In fact, in DBP's case, they're already in danger of violating that 10% capital adequacy ratio. Talaga? Saan mo nakita yan? Nakita mo ba yung numero na yan? Ba't ako hindi ko? Ba't hindi yata alam ng buong Pilipinas yan? Dahil daw yan sa sinabi ng president daw ng DBP, Michael De Jesus, admitted to Rappler that they would breach the capital requirements after remitting their contributions to the Maharlika Investment Corporation. Sinabi nila yan talaga? Parang mali yata kayo ng kwento dyan, Rappler. Mamaya mapakita ko sa inyo yung capital adequacy ratio ng dalawang bangko na to, ng Land Bank at saka ng DBP. Para makumpirma natin, mga kotsero, kasi syempre, pangit naman yung bola-bola lang tulad ni Krappler. Diba? Kung ano-anong pinagsasabi. Tapos mali-mali rin naman pala. Wala naman numero ditong makikita. Sinabi lang, si DBP daw ay danger na. Aabot na raw siya sa 10%. Yun ang sabi niya. Pero hindi tayo sigurado doon kung pagbabasihan natin yung kay Krappler. Kaya kailangan talaga, alam nyo mga kotsero, na-realize ko recently, kapag naikinig dito sa mga to, sa mga opposition, sa mga dalawamping CPP, sa mga opposition na senators and congressmen, kailangan talaga pag-aralan mo yung data, pag-aralan mo yung nakasulat na mga numero. Kasi marami silang hindi kinukwento. Dahil, ba't nila ginagawa yun? Para makapagbida-bida sila, tulad na ginawa ni Ontiveros, makapagbida-bida sa laban sa administrasyon o laban doon sa programa ng gobyerno. 'Di ba? Ang pangit pag ganoon eh. Pero tingnan natin, balikan natin sinabi ni Risa Ontiveros. Sabi ni Risa Ontiveros, akala daw nila may pera ang Land Bank at saka DBP. Pero sa totoong buhay wala naman pala, sabi ni Risa Ontiveros. Balikan lang natin yung balita. June 4, 2023. Bago po pirmahan yung Maharlika Investment Fund. Magkano ang investable funds ng Land Bank at DBP? Ito siya mga kotsero, pakita ko sa inyo. Sa Land Bank ay meron siyang, sabi po ng sabi ng Bangko Sentral to. Iyon pong Land Bank, meron po silang about 1.3 trillion pesos in investable funds. 1.3 trillion yan, guys. Trillion. Hindi milyon, hindi bilyon, trillion with a T as in tango. Ulit-ulitin ko lang. Kasi baka hindi makarating to sa tenga ni Risa Ontiveros baka kung makarating man sa kanya, hindi niya maintindihan. Miss Risa, trillion, 1.3 trillion pesos ang investable funds nila. Barya lang ang 50 billion na yan. Wala pa around 3% yan, sabi ng Bangko Sentral. Yung sa DBP naman, yung 25 billion nila is only 2.7% of the bank's investment portfolio.
Sorry sa Ontiveros, walang pera ang DBP at Land Bank. Mali ka doon. Mali ka sa pagkakakwento mo dito. Kailangan lang nila ayusin yung kanilang kaperahan kasi sa sobrang dami nilang pera at naglabas sila ng napakalaking pera, kailangan nilang ayusin yung kanilang debt to assets ratio or yung capital adequacy nga. Kailangan ayusin. Hindi nila kailangan yung proseso na yun is called recapitalizing. Yun yung proseso. Pero hindi sila walang pera. Sino may sabi wala silang pera? Diba? Ito si Krappler. Ang sabi, bumabagsak na raw ang capital adequacy ratio ng Land Bank at ng DBP. Sinabi yan ni Krappler, ha? Puntahan natin to. October 15, 2023. Land Bank remains strong and adequately capitalized. Magkano? As of June 2023, bank's total assets reached 3 trillion pesos. Grabe, 3 trillion ang pera ng Land Bank, mga kochero. 3 trillion. My goodness. Puntahan ngayon natin yung kanilang capital adequacy ratio. Ayan. Land Bank's capital adequacy ratio remains healthy at a very healthy level. In fact, hindi lang healthy. Very healthy level at 16.61%. Krappler, baka naman may comment kayo dyan, Krappler. Sabi nyo kasi, in danger na ang Land Bank at DBP dahil nagpondo sila sa Maharlika Fund. Nagsisinungaling pala kayo. O, puntahan natin si DBP. Wala yung latest figures, 2021 ito, so medyo 2 years delayed. We don't know what the most recent is, yung 2022. Pero, tignan natin to. As of 2021, capital adequacy. Ayan. Capital adequacy ratio, 13.53% audited. 13.53%. Asan yung nanganganib dyan? Nasaan yung nanganganib, Krappler? Capital adequacy ratio niya, 13.53. Pero mga kochero, take note, this is 2021. Baka nag-improve na to. This could be at around 14, 15, or even 16 for that matter, lalo na nagbukas yung economy natin. So for all we know, this is more than 13.53. Kontra sa sinasabi ni Krappler, kontra sa sinasabi ni Hontivirus. Mga kochero, ako hindi naman ako eksperto tulad ni Jokno, pero ako naiintindihan ko naman siguro kung kailan okay at hindi okay kang isang bangko. Di ba? Tulad niyan, lalo na kung magbabasa-basa ka lang ng konti. In fact, naglabas na nga ng comment ang Land Bank at DBP dyan. Noong isang araw. Bago pa magngal-ngal yan si Risa Ontiveros. O anong sinabi ng Land Bank at DBP. Eto, papakita ko sa inyo. Sabi, Land Bank of the Philippines and DBP on Tuesday allayed fears, o wag daw matakot, of depositors that their savings would be affected by the state-run lenders' remittance to the seed capital of Maharlika Investment Fund. Okay, anong sabi nila? Depositors are with a bank that is liquid and stable. Sinabi po yan ng Land Bank President. Wala daw dapat pag-alalahanin. O pag-alalahanan. Basta yun. Alam nyo na yun. Wala raw dapat alalahanin. Ayan, yun na lang. Liquid naman daw, may pera. So kung mag-withdraw kayo ng pera, nandun lang yun sa loob. May pera sila para ibigay sa inyo. Kung maglo-loan kayo, mag-loan lang kayo, may pera sila. Sa DBP naman, we are seeking regulatory relief because if we breach the minimum capital requirements, there will be fines and penalties. This is what we want to avoid, adding that depositors of DBP should not worry. Huwag daw mag-alala. Si DBP, mas nag-iingat siya kasi mas malapit siya dun sa 10%. Gets naman natin yun. Walang problema dun. Pero, ibig sabihin ba na mawawala na ng pera si DBP? Hindi. Hingi lang sila ng debt ng
regulatory relief. Ibig sabihin na kapag sila ay bumaba sa 10%, huwag silang penaltyhan. Pero alam nyo mga kutsero, naglabas na yata ng announcement ang BSP, hindi rin nila pagbibigyan ito. Bakit? Marami kayong pera eh. Yun ang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi nyo kailangan yan. Hindi nyo kailangan yung relief na yan. Hindi nyo kailangan yan. Marami kayong pera. Kaya yun. So, kaya good luck mga kutsero. Ayan, ito yung in-explain. No? Yan yung in-explain. Sabi pa ng Bangko Sentral, ng ito sa Land Bank. In a separate statement, Land Bank said that its capital adequacy ratio remains at a very healthy level at 16.61% as of the end of June 2023, well above the minimum requirement of the BSP. See? Kaya yung mga kutsero, kaya mahirap din magpapaniwala minsan sa mga sinusulat ng mainstream media. Tulad nito, yung kay Risa Ontiveros, pinapalabas na wala rong alam si Jokno. Palpak daw ang Maharlika Investment Fund. Bakit? Kasi binudol daw sila ni Jokno, ang Senado. Sinabi may pera daw ang Land Bank tsaka DBP, yung pala wala. Sa totoong buhay, meron naman pala. Actually, 3 trillion pa nga sa Land Bank. Sa DBP, 1 trillion yata if I'm not mistaken. But this is 2021 numbers. Total assets, it's 1 trillion. 1 trillion, 162 billion as of 2021. Total assets yan. Laki, no? Trilyones ang pinag-uusapan. So, sino po ang nambudol dito? Well, hindi si Jokno. Hindi po si Jokno ang nambudol dito. Ang nambudol po dito, si Krappler, dahil nagsulat sila ng napakapangit na article na para ipakita na walang nagawang mabuti ang Maharlika Fund sa Pilipinas. Hindi pa nga nag-uumpisa, wala nang nagawang mabuti. Kalokohan yan. At si Risa Ontiveros dahil sa sinabi niya na incompetent daw ang ating mga economic managers dahil sinabi daw na wala na, dahil pinagsinungalingan daw sila ng ating economic managers. Nakakaloko kayo. Dapat hindi na binibigyan ng, ewan ko, ba't binibigyan pa rin ng platform ng mga to. Pero sige, it's a free country, may demokrasya naman tayo, so ganun lang talaga siguro. No. Pero sa susunod po mga kutsero, kapag meron pong mga ganyang klaseng issue, number one, we will try to address it as we can based on our limited resources and limited knowledge. Pero at the same time mga kutsero, basa-basa din tayong lahat. Para hindi ho tayo madaling nabobola. Tulad kasi na ito, ni Risa Ontiveros, budol eh. Siya pala yun ang budol. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-share at mag-like dito sa video na ito. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page and pa-subscribe na rin po ating Coach Jared YouTube channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.